Magandang umaga po. Ilang araw matapos lumabas ang ulat ng PNP Board of Inquiry kaugnay ng kanilang investigasyon sa Mama Sapano encounter. Nagharap at nag-usap tungkol sa engkwentro sa kauna-unahang pagkakataon sina Pangulong Aquino at BOI Chief Police Director Benjamin Magalong. Ipinaliwanag ng Pangulo ang kanyang panig kaugnay ng umano'y paglabag niya sa chain of command ng PNP na nakasaad sa ulat ng BOI. Tila nagdamdam daw ang Pangulo dahil sa nilalaman ng report. May news to go si Sandra Aguinaldo. Nasaktan siya, presidente siya. Visibly, nasaktan siya sa aming report. Makikita mo naman yan. Pero, his demeanor during that time, talagang very calm siya. Very cordial. Maski sino naman siguro, kung ako presidente, mabasa ko nga naman yun. Sino ba hindi masasaktan? Diba? Yan daw ang napansin sa Pangulo ng Pinuno ng PNP Board of Inquiry nang sa wakas ay nakausap nito ang Pangulong Noynoy Aquino. Kaugnay sa investigasyon sa operasyong ikinasawi ng SAF 44 nitong Enero. Naganap ang paghaharap na dapat sana ay nangyari bago ilabas ang report ng Board of Inquiry o BOI. Batay sa report ng BOI, hindi nagpaulak ang Pangulo nang hingi ng board ang kanyang panig habang binubuo ang report. Ngayon lang nakarating sa BOI ang paliwanag ng Pangulo sa punang na-bypass niya ang chain of command nang hindi isama sa usapan tungkol sa Oplan Exodus si PNP OIC Leonardo Espina. Explain ko rin kay presidente na, sir, we never mentioned there that you violated the chain of command. We just said that you exercise your prerogative to deal directly with Chana Peñas. Ganito rin ang iginiit ng Malacanang. The president was aware of the hierarchy in the PNP, which is why he gave explicit instructions that the OIC be informed and briefed, not just informed, but briefed about the operations. May ipinakita rin ng Pangulo na palitan nila ng text ni Purisima habang nangyayari naman ang operasyon. Pinabasa pa niya lahat na wala ng communication sa kanila from 11 o'clock to 5 o'clock, 6 o'clock in the evening. Naputol na yung communication nilang dalawa ni General Purisima. Pinakita niya sa akin. Puna ng BOI, kung chain of command na susundin, dapat dumaan kay PNP OIC Deputy Director Leonardo Espina ang Oplan Exodus, imbis na iniasa ito sa nooy suspended ngang si PNP Chief Alan Purisima. Ang suspension nga niya mismo ay kinatwiran ng kampo ni Purisima kaya wala raw siyang alam sa pagkasa ng Oplan Exodus. Kaya raw hindi niya natupad ang utos ng Pangulo na sabihan si Espina tungkol sa operasyon. Kahit ang AFP, hindi agad nasabihan noon dahil nga sa konsepto ng time on target na ang ibig sabihin ay ipapaalam lang kapag nasa target na ang mga operatiba ng SAF. Lumabas sa BOI report na nabanggit na yan sa Pangulo pero hindi pala maayos na naipaliwanag sa kanya ang konsepto. Kaya nga raw may bili naman siya para magkaroon ng koordinasyon ng pulisya at militar. Binanggit pa nga raw niya sa hepe ng Philippine Air Force na ihanda ang air assets bago siya lumipad patungo sa Zamboanga City noong araw ng operasyon. Yung operation natin sa Mindanao, sa Maguindanao, naka-ready na ba yung mga aircraft? So in short, talagang all the while, akala niya yung coordination is talagang natupad. Naghanda naman daw agad ng mga helicopter ang Philippine Air Force, bagamat hindi ito pinalipad sa lugar ng bakbakan dahil malamang ay ratratin din ito ng mga kalaban. Ipinatawag si Magalong dahil hindi pala naiparating sa Pangulo ang request ng BOI na makausap siya bago ilabas ang findings ng board. Ang request ipinadaan kay Interior Secretary Mar Rojas na kasama rin sa pulong ni Magalong at ng Pangulo. Wala pang tugon si Rojas sa aming tawag pero sabi ni Magalong, inamin din naman ni Secretary na talagang sa dami ng trabaho parang nakalimutan na mabanggit kay Presidente. Ayon sa BOI, hindi naman daw gaano maiibang report kung nakausap ang Pangulo noon pa man, bagamat may mga mas nalinawan daw ngayon. Sa ngayon, inihahanda na ng pulisya ang mga kasong administratibo na pwedeng ihain sa mga may pagkukulang sa Oplan Exodus. Sa aming regulasyon, pwede itong i-categorize as a grave misconduct that can be punishable depende sa circumstansya by suspension or maximum nito is dismissal from the service and forfeiture of all mga benefits. Sandra Aguinaldo, GMA News.